Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mugit sa mga asing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayo kada Pilipinas, mayo kada Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Di ka man bahin sa kalibutan nagahatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isa namang edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 27, tuig 2026. Mabiyan ini ang ika-4 kag katapusan nga Martes karon nga bulan sang Enero tuig 2026. Sa kinanglan maging kapod ninyo tub-tub alas 9:55 sa bunga aga. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Ginatamaw man naton sa isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagaupod man sa aton sini nga pagpangalagad pinaagi online. Ang pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa mabaten live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta na kamo mga biyan? Subong adlaw sa Martes balik na sa regular ang trabaho sa City Hall. At subong man balik na ang face-to-face classes sang tanan nga mga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Nabiron kahapon mga biyan, din pa kamaayo sang syudad nga kansilahon ang pagpatuman sang face-to-face classes, pati na ang paghiwat sang regular nga opisina sa City Hall tungod nga mahatagan sang kahigayunan ang mga estudyante hanggang aton sining nga mga city government employees nga makapahuway. Sunod naman mga biyan sa ginhiwat nga Dinagyang Festival. Kabayan, naka-recharge na ang tanan. Ang aton nga mga dalanon back to normal flow na mga biyan. Kauman siyempre ang medyo pagbugok sa mga salakyan sa tion sa peak hours. Gabi na sa alas 7, tub-tub alas 9, at alas 4, tub-tub alas 6 sang hapon. Sa aton nga pagpangalagad, subong nga aga mga biyan,
Maghahatag kita sa inyo sa pila ka mga updates angot sa mga programa kag proyekto sa gobyerno diri sa Western Visayas. Partikular mga biyan ang pagparagtag sa bulig sa Department of Agriculture sa probinsya sang Aklan. Bag-o nga mga suporta pang agraryo o kuna pang agrikultura ag pagpangisda ang ginpalabot mga biyan sang DA sa aton nga mga kauturan dito sa probinsya sang Aklan. No less than Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang panguna mga biyan sa pagpalabot sa sini nga mga suporta sa aton sini nga mga mangungumag kag mangingisda sa probinsya sang Aklan. Samtang pasiplatan taman ang pila ka mga update gikan sa tuhay nga mga local government units. Nagib na mga biyan mga update gikan sa probinsya sang Negros Occidental ag Banwa o konsyudad sang Bacolod. Alas 9:11 na sa aga. For anything else mga biyan, mag-check ano kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo na ito mga biyan sa Pag-asa Iloilo mangin pandiyempo sa mga adlaw sang Martes. May mga pag-ulan nga na-experiencehan sa pila ka mga lugar diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ibalo na ito mga biyan, ano kada po ang tsansa na mangin maulanon ang Banwa sa kung ang adlaw sang Martes. Alas 9:12 sa aga mga biyan. Malang na ito ang aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Gusto ko na ito ang ila sining observation sa klima. Nagpanimpo sa mga daw sang Martes. Madamo nagkahangawa mga biyan ang aton sining ang summer tuman kainit. So, perte kalabig. Balo na ito ang detalye sa aton sining weather update. Pinagi kay Ma'am Leonor Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Ang ating latest weather update para sa mga adlaw sa Tuesday, January 27, 2026. Sa sabong wala naman nakatamig na monitor na LTA o kung nag-susunod or sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang Northeast Minso nag-affect sa Luzon, South Visayas. Hindi rin naman sa Western Visayas, mag-experience ka sa magulubal umon, sa magulubal sa langitan, na may mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan tugas sa Northeast Minso. Nakasarangan to, magpapapag naman ang hangin natin na mag-ahalin sa direksyon Northeast, ang magadala sa makasarangan to pabalad nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagin alas 13 ang aga kag magatulod ini alas 5:51 karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, halin ni Ismay Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Limar Solvester, madam, magiging salamat. Ma'am Leonor, ma'am, may mga area nga naka-experiensya sa pag-ulan, kainas ang kagahon. May mga harap ba na ma'am, subong nga area nga naka-experiensya man sa ulan as of the moment? Yes sir, as of now sir, sa may area sa Madalag, Libacaw, may experience sa mga light rains. I see. Ma'am, sa mga nagkahangawa, kaya tido tamaan kalamig subong, shall we expect ma'am ang aton sining mangin dry season, perti naman kainit, especially sa pagabot sa Marso, tubtob Hunyo? Well, sir, yung expectation natin, sir, pag-abot sa dry season, maka-experience ka. Kasi ang ating heat index nasa 37 to 41 degrees Celsius. Yun, so mataas-taas sa gihapon, no? And Ma'am Leonor, sa mga unod sang balita in the past 48 hours, do kadamo Ma'am Leonor, no? So may mga nagkana-disgrasya sa Kalalauran,
mga motorbangka nga nagkurulog. How safe subong Ma'am Leonor ang pagbiyahe sa kadagatan? For diri sa atin sir, sa Western Visayas, sir, ang ating wind intensity sir, nasa moderate to strong. Pag ang ating coastal water condition ay nasa moderate to rough, sir. Ayun. So, to be clear lang, Ma'am Leonor, wala kita yung gale warning nga issue no, to advise nga possible suspension or cancellation sa mga sea vessels na to. Yes, sir. As of now, sir, wala kita gale warning, sir, diri sa Western Visayas. Yun, Ma'am Leonor, ang imo sini nga panugyan sa aton sini nga mga tagpalamati, especially subong kay do kalamig ka panyempo, and then pagkagulpi lang mainit na naman, damo subong ginatrangkaso. Mag-monitor lang sa atin nga weather update or weather forecast kag magdara na kita sang payong protection sa init kag kalamig kag maghanang lang kita permission. Ayun, Ma'am Leonor Silvestre, for your time, information ginhatag sa Radyo Pilipinas. Madamong nga salamat kag padayon. Welcome, sir. Have a nice adlaw, sir. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, ang aton sining latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton ni Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Alas 9:10 sa aga. Tayo kita mabiyan sa update gikan sa Feebox. Sandig sa ginpagwang earthquake information number 1. 25 minutos ang nakaligan. Naka-experience siya sa pagtayog ang banwasang Uton around 8:39 in the morning. So, sa Feebox mga biyan, ini ang may magnitude 1.7 at kadalumon nga 31 kilometers. Alas 9:17 sa aga. As mentioned by Ma'am Leonor Silvestre, mga biyan sang Pag-asa, pagdalagid sang payong proteksyon sa init kag sa ulan. Okay sa subong nga panyempo mga biyan. Pagkanami-nami ka tiyempo, gulpilang dulom ang kalangitan. Kadungan sini ang pagbubo sang madamol nga ulan. Ang matapos ang pag-ulan, pamabalos naman ang tuman nga kainit. Sining madapya sa malamig nga hangin. Palanggatagiti ang init pero kalamig sang hangin. Ang guaya daw trangkaso gid kag sipon ang problema sang tanan. Mag-inom gid ha sang bastante nga tubig. Mag-inuman sa mga bitamina. Magkaon sang madamo nga utan. Aral ikaw kita sa piyadang paglain sa pamatya. Subong pabag-ubag-uman ang aton siningat tiyempo. 9:18 in the morning. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, maghatag kita sa pila ka mga update sa balita nasyonal. Ang mga balita naman gikan diri sa Western Visayas nga napipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas News Team aton nga patmaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw. To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. The experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it like Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Taval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso, street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, Rani, Anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like Bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like Tamaka and Tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement
movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:25 na sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Abiyan, masako na liwat ang aton sining presidente sa iya sining mga obligasyon bilang Chief Executive sa Pungsod, Pilipinas. Sining karon lang ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang 7th meeting of the Economy and Development Council sa Palasyo sang Malacañang, discussing sang key 2026 priorities agud nga ma-revitalize ang PDP implementation ag maduso ang national digital connectivity. Samtang sa iban pa naton nga balita, sa pinakulihing datos sa Department of Health, Enero 23, 2026, nagdangat na sa masobra 1 milyon ka bata ang nabakunahan sa unang nga simana sang DOH Ligtas-Tigdas sa Mindanao kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 36% sini kung 36% ini siyang 2.8 milyon kakabataan edad 6 tugtog 59 ka bulan kung wala pa sang 5 katuig na target mabakunahan sang DOH sa phase 1 sang DOH Ligtas-Tigdas. Pinakamadamok nga nabakunahan sa Northern Mindanao kung sa diin 230,000 kabata ang pinagbakunahan sa ilang sining nga mga ginikanan. Dungan sa pagbakuna para sa tigdas kag tigdas hangin. Hatagman ang DOH sang vitamin A sa mga bata. Una na nga ginpabutyag sang DOH nga madasig nga nagalapta ang tigdas kag tigdas hangin. Pangud ang isa ka bata nga may tigdas ang pwede nga makalaton sang 16 ka bata nga wala sang bakuna. Apang pinaagi sa pagpabakuna, malikawan nga mga ospital kag mapatay ang mga bata bagod sang tigdas. Padayon naman ang pagpabakuna sa Mindanao tugtog Pebrero na pagasunda naman sa Luzon kag Visayas sa maabot nga Hunyo. Mahimo nga magpakig-angot sa inyo nga mga lokal nga panguluhan bangod ang ligtas-tigdas vaccination ang ginahiwat sa mga komunidad sang DOH kag LGU. Samtang sa ibang pagkinaton nga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Nagpaandam ang Department of Social Welfare and Development sa publiko batok sa mga AI-generated content nga gidaobra nga daw matutuod gamit ang pila ka mga impormasyon para makapanginto. Ang ining pahanumdum mga biyan ginpagwa sang Department of Social Welfare and Development kasulod sa mga naglaptang AI-generated video online na may sala nga impormasyon, may kangkanan sa pagparagtag sa relief items sa tiun sang kalamidad.
Siro sa DSWD, wala sang kamatuoran ini. Kaya nagapabilin sila nga tampad sa sakto, mathag, kag makatawo nga pagparagtag sa bulig, santo man sa gintalana nga standards kag proseso. Para naman nga ginainganyo ang publiko na mangin mahinalungon. Naglikawan nga basta magpati kag mag-share sa mga hindi beripikadong impormasyon. O daw ang bugining problema sa aton sining mga government agencies sa karon ang nagaralakta nga mga AI-generated content. Iban, wala man tuod ginaguba ang mga government agencies, pero may ara sang may mga nagaubra naman sa mga AI-generated content para pasalahon ang atong mga government agencies. I am referring mga biyan sa isa ka sitwasyon kung sa diin may ara sa isa ka netizen nga nag-take siya sang picture sang isa ka salakyan nga nakapark sa isa ka dalan. Ang iya nga ginubra, ang ina nga salakyan mga biyan nga iya nga napictura. In proseso niya sa isa ka AI-generated content kag ginpagwa nga nasunog. Kag wala pa siya nag-untat dira mga abyan ha sa pag-ubra sang AI-generated content. Following that, gin-post niya pa ina sa social media. Siyempre, pag-post sa social media, madamo karon ang nagpati nga nasunog gidman ang adto nga salakyan. Kag bangod sina mga biyan, madasig ba nga nagresponde sa lugar. Ang pinakamalapit nga istasyon sang Bureau of Fire Protection. Pag sa ilang nga pag-abot, dito natukiban, wala man sang sunog. Kag ang nag-upload, ginako niya man nga gin-AI o ginubra-ubrahan niya lang. Kag ginpagwa nga matuod-tuod nga senaryo. Dito sa ano bala nga huol ang ginhatag sini sa aton nga BFP. Kung may ara pag ito abi sang sunog kag emerhensya kadungan sang pag-post sang sadto nga AI-generated content. Ang resources ang aton sini nga gobyerno sa paylo nga makadto sa mas nagakinahanglan, nakadto pa iya mga abyan sa ginubra-ubra lang. Ang aton balang initial reaction, siyempre kulbaan ka, especially kung ang area nga nasunugan, malapit lang sa imo sining ginaistaran, ginaubrahan, kaya kung ang salakyan nga nasunog, imo pa o kung iya pa sa inyong pamilya, siyempre tendency mawori kagit. Pero ang iba niya, ginaubra ini nga kalingawan na gina-post sa social media for the sake of engagement. Kita nagadayaw kita sa mga content creator nga nagatinguha nga maghatag sa aton sang kalingawan. But we don't tolerate sa mga content creators na for the sake of engagement magpinalapta iya sang mga wala sang kamaturan. Ani ko na gusto nimo engagement inang so makatarungan man bala, wala sang pagpanunto. Kung gusto mo iya madamo gid ang mag-heart o kung ha-reaction sa imo, panumdumi ang content nga purely entertaining. Kung gusto mo iya maglingaw, iubra ka lang iya sa mga comedy skits, kung dili vlog ka sa mga travel mo, kung nang mag-ubra-ubra ka sa mga AI-generated content, pag magpalaktas ang sala ng mga impormasyon, hindi na iya sakto. Why na iya sang lugar at supposedly sa social media ang ina nga estilo sang content creation. Mangguba kaya sang tawo, mangguba kaya sang negosyo, mangguba kaya sang komunidad,
Mayo lang ko na ang mga nakatanaw sa imo sa nga ginubra nga AI content. Mabasahan man sa ulihi ang imong follow-up na clarification na hindi ina mato. What if madamo ang nagpati? Tapos sila wala na yan nakabasa o kung wala na yan nakahibalo nga after mo post ang ina nga AI-generated content. Nagbutang kaya sang disclaimer nga it's a prank kung wala na iya sang kamato. Siyempre, panguyata nila yang ang imo ginubra sakto kag matuod-tuod. So be careful mga abyan ha, while you have the freedom to post anything you want sa social media. Kapay mangin responsable kita nga mga netizen kung mga tao sa internet. Di porket nga pagusto kada kapindot, pagusto kada ka-type, at you have the freedom kung ano man ang imong i-post. Iban pa na nga panindugan nga may social media, may page, may rules. So, hindi pwede mahilabtan. Wala di man sang dapat makahilabot sa imo. But the moment you create noise, out of lies, out of deception, that's another story. Kinaya saktong hindi ka pwede hilabtan o ang imo sini nga ginapalapta waay na naangot sa kamaturan. So be careful mga abyan ha, not only sa mga nag-upload, but be careful man sa mga nag-share. Kaysa sa sobra naton ka marites, sa sobra naton ka gusto nga mapalabot sa gilayon ang mga nabasa naton nga mga impormasyon. Madamo nga Pilipino ang wala nag-counter check nang hatagan ka lang pala sang picture nga kuno abi naghambal si Senator Amusini sang Amusini kay kumo paborable sa ato ng statement. Kag may kainit ka sa Amusini ng opisyal. Bisan wala ya pa na matutuod giginhambal, ipalaptagid. Ikaw nga naintuan o ikaw nga balaan mo man nga sala pero ginatulirar mo, nagpalapta man sang kabutikan. So kabay ha sa aton sining nga makuturan, be a responsible poster and be a responsible sharer. Hindi na excuse nga ay ko abi kabalo nga sala man ina nga balita. May man ko abi kabalo nga hindi na matutuod ang post. Kabahin sa aton nga obligasyon para mangin isa ka responsable nga tagamit sa social media ang pag-counter check sa mga impormasyon nga aton nagakabasahan. Alas 9:37 sa aga. Sige hapon nagapamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kagban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagpanumbalik mga biyan, dugang nga mga balita lokal, update naman mga biyan sa mga programa sa Department of Agriculture, kag ang partnership sang Bacolod City Government, kag Department of Energy. Aton istoryahan pagkatapos lamang sang pila ka mga pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa akin ang aking nakadaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling amin Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance processions perform, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of turatan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:44 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Well, congratulations sa estudyante sa Kolehiyo de San Jose nga kampiyon sa 29th Museo Iloilo Diragyang on-the-spot painting competition.
Ginhingadang nga kampiyon si Princess Angel Iscania Patnubay. Grade 10 students ang Kolehiyo de San Jose sa Category C sa 29th Museo Iloilo dinagyang on-the-spot painting contest. Ang kompetisyon mga biyan ang gin-organize ang Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated kag isa na kagirapantayang aktibidad kada tuig. Pero sa 16 anyos na young artist, pinaagi sa iya entry luyag niyang ipakita ang mga bugay sa Diyos paagi sa imahe ni Senyor Santo Niño sa San Jose Church. Makitan sa iya ng painting ang ginakalingawan nga dinagyang matahong nga heritage sites, mga ginapabugal nga pagkaon kag ang kultura sang mga Ilonggo. Ginahala di Patnubay ang iyang kalalagaan kay Senyor Santo Niño, human sa iyang ginikanan, pamilya, eskwelahan kag sa tanan nga mga Ilonggo. Sa interview sa Radyo Pilipinas, ginpaambit ni Patnubay ang iyang kadalagaan sa nasabit nga Pindis-Indis. Ang kabahin na sa mga seryas ang kadalagaan nga iya nga naangkon ante sini kadagan man ni Patnubay ang Likhang Ayala 2024 kag ZSL Poster Making Contest na pareho nga lang in first place. Ang interes ni Patnubay sa pagdrawing kag painting ang nagsugod sang siya 3 pa lang katuig. Iya winning entry kaupod sa iban pa nga tagdaog ang ginalauman nga mangin kabahin sa exhibit sa Museo Iloilo sa Iloilo Provincial Capitol Complex. Samtang sa iban pa nga balita, ginpangunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Department of Agriculture ang pagpalabot sa 76.1 million pesos kabalor sa agri-fishery project sa probinsya sang Aklan. Tuyuan sang sini ang pagpaayos ang pagpalangitan-an sa mga manghuma kag mangingisda paagi sa paggamit sa mga modernong nga kagamitan kag teknolohiya. Ikabahin sang pagtuman sang handom kag direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga obrahon nga moderno ang agrikultura kag siguraduhon ang seguridad sa pagkaon. Higit sa mga ginpalabot nga bulig ang tractors kag harvesters, insurance indemnity checks kag fiberglass boats para sa mga mangingisda. Agi sini ginalauman nga mangin mas manubo ang gasto kag mangin mas maayo ang pangabuhi sang mga beneficiaryo. Sa Bacolod City, Mabian, dangat sa 2,131 ka Bacolod noon, ang tigayo nga nagbaton sang ilang mga request sang bulig sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation o kon AX. Ang nasambit nga bulig ang nagabalor sang kabusan nga 8.2 million pesos. Ang nasambit nga payout ang ginhiwat sa Bacolod City College Gymnasium at ginapatigayon kaupod ang Department of Social Services and Development, Bacolod City. Sa Bacolod City Government, ang gobyerno sa syudad padayon nga magapalabot sang organisado kag patas nga paghatag sang bulig sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa tion sang ilang kabudlayan kag kinahanglanon. Another update mga biyan from Bacolod City Government. Nagperma sa isa ka partnership para sa Waste to Energy Development kag Solar Program ang Bacolod City Government kag Department of Energy. Ang solar program biya nagatuyo nga ma-institutionalize ang energy efficiency sa public sector pinagi sa pag-deploy sa technologies kaangay sang light emitting diode o LED lighting system, inverter type air conditioning units, smart metering, solar photovoltaic insulation, and electric vehicle charging infrastructure.
Ang ini nga mga lihok mga biyan ang ginalauman nga magabulig sa mga government entities na mabuhin ang ila sining electricity and fuel consumption by at least 10%, aligning with the Government Energy Management Program o kung GMP and National Energy Efficiency Goals. Tungan man siyang siniiyang initiative is the WTE project kung ang Waste to Energy project na nagatanyag naman sa environmentally sound approach para sa waste minimization. Ang teknolohiya nagaparabo sa methane emission inaagi sa pag-convert sa solid waste bilang isa ka usable electricity, heat or fuel na magahatag naman sa LGUs ng effective waste management kag dugang nga power source. Ang 2022 ang DOE nag-commission sang pagtuon assessment of the potential of waste to energy upon WTE technology sa pungsod Pilipinas. Diin natumod ang Bacolod City bilang isa ka viable location para sa sining nga proyekto. Ang BOA nag-establish mga biyan sa framework para sa technical cooperation kag coordination between the two parties to advance the installation sa isa ka WTE facility. Sinalom sa agreement, ang DOE kag Bacolod City will collaborate to identify the most feasible WTE technology and facilitates ang access to technical data for developers and select a qualified project partner. The partnership also covers work program development, regular progress monitoring, information, education, and communication o kung IEC campaign to build public awareness and support. Mayor Gasataya sa iya sining nangin pagbisita sa syudad 30 ka hektarya nga sanitary landfill. Nagpalabot mga biyan nga ang Bacolod City padayon sa siniiyang proyekto, calling it a potential game changer for addressing local waste challenges. With agreement in place, ang city ang magabaton mga biyan sang technical assistance kag institutional support for a WTE facility capable of generating up to 10 megawatts of power, strengthening Bacolod's energy security and sustainability efforts. In panginbulahan man ni DOE Secretary Sharon Garin ang syudad sa Bacolod for being among the first LGUs to actively pursue a WTE initiative in partnership with the department. Lagi sa siling partnership ang Bacolod City is positioning itself mga biyan bilang isang model for sustainable governance, integrating sa energy efficiency, renewable energy, kag responsible waste management. Agad nga matukod ang ginahandom nga cleaner, greener, and more resilient community para sa karon kag sa palaabuton nga henerasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mga biyan, wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dari nagilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sa Martes, Enero 27, 2026. Kangalan lagi lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Akan urup na kita gihapon buwas nga adlaw, same time, same station. Kangalan lagi lamang sa akong mga katuwang teknikal, liwat kung inyo naging alaga JP Herbas. Damo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.